Kristo, kahawahan mo kami. Panginoon, kahawahan mo kami. Kahawahan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Sinasamba ka namin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Propeta Jeremias tungkol sa mga mapalad na laging tumatalima sa Panginoon, uunlad ang kanilang buhay sa habang panahon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kaniyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang, at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kaniya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa poon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, iba ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Sa ikalawang pagbasa, patuloy na itinuturo sa atin ni San Pablo ang pananalig sa muling pagkabuhay. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay sa pag-asa, di lamang sa buhay na ito, bagkus hanggang sa kabila. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi na bubuhayang muli ang mga patay? Kung hindi bubuhayang muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahangos sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nanalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan sa muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ipinahahayag sa atin kung sino ang tunay na mga mapapalad at sino ang mga sawing palad. Balintuna ito sa pandinig natin, ngunit katotohanan ito sa mata ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinupuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasamang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi,
Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo kinapopuotan, ipinagtatabuyan at inaalimuran ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo't lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang mabuting balita na ating natunghayan at napakinggan ngayong ika-6 na linggo sa karaniwang panahon ay tinatawag nating Beatitudes. Yung mga pinagpapala ng Diyos at yung mga hindi pinagpapala o tinatawag niya yung aba o sawing palad. Ito po isa sa magandang katuruan ng Panginoon na maaring batayan ng pamumuhay ng bawat sumusunod sa Kanya. Pero ito, hindi natin ito dapat unawaing literal. Bagamat maganda ito, isa ito sa mahirap unawain at ipaliwanag sa mga tao. Kaya hindi dapat ito literal na inuunawa, na mapalad ang mga mahirap at malas ang mayaman. Mapalad ang mga nagugutom, samantala malas naman ang mga busog. Bakit? Kasi hindi ito makatotohanan. Hindi ho ito makatotohanan. Hindi ho lahat ng mahirap ay mabuti. Hindi man ho lahat ng mayaman ay masama. Merong ilan, o karamihan ay mahirap at nagugutom dahil tamad at umaasa lamang sa ayuda na ibibigay ng gobyerno. Samantala, meron din namang mga busog parati, yung mayaman. Bakit? Dahil nagsusumikap sa kanilang buhay. Kaya hindi ho makatotohanan kung titignan natin ang mga binikas sa pamamaraan ng Panginoon, na salita ng Panginoon, kung ito'y uunawain nating literal. Ngayon, kung di natin ito uunawain literal, paano natin ito dapat tignan? Una, kung babalikan natin yung Ebanghelyo, dito sinabi na kasama ni Jesus sa mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Jerusalem at Judea at hindi sa baybaying lawa ng Tiro at Sidon. Kaya napakaraming tao. Pero, pakinggan ninyo, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi. Tumingin si Jesus sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi. Nangangahulugan, ang katuruan ito ni Jesus ay inilaan niya para sa kanyang mga alagad at hindi para sa lahat. Kaya nga dito, binigyan din dito ni San Lucas na tumingin si Jesus sa mga alagad, sa kanya sinabi yung mapapalad at hindi yung mga aba. Pero hindi dito sinasabi ng Panginoon, hindi rin tinuturo dito ng Panginoon na para pagpalain tayo ng Panginoon na kinakailangan maging mahirap tayo. Hindi rin kinakailangan na tumangis tayo, magutom tayo, o piliin nating apihin tayo para pagpalain tayo ng Diyos. Hindi yan ang qualification para tayo'y mapabila sa mga pinagpapala o dun sa mapapalad. Sa halip, tignan ninyo, sabi niya, tinignan niya ang kanyang mga alagad. Itong mga alagad na ito, ito 12 alagad na ito, at yung iba pang mga sumunod sa ating Panginoon, naranasan nila ang magutom. Naranasan nila ang maging mahirap. Bakit? Kasi iniwan nila ang lahat para kay Jesus. Hindi ba ito ginawa ni na Pedro, Santiago, Juan, at Andres? Nung sila'y tinawag ng Panginoon,
iniwan na nila ang kanilang paghahanap buhay, iniwan nila ang kanilang pamilya para sumunod sa ating Panginoon. Di ba minsan sinabi ng Panginoon doon sa gusto sumunod sa Kanya, tandaan mo, ang ibon may pugad, ang asong gubat ay may lungga, pero ang anak ng Diyos o ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan. Ito yung naranasan ng mga alagad. Nagutom sila, nahirapan sila sapagkat iniwan nila para sa Diyos, iniwan nila ang lahat para sa paghahari ng Diyos. At kung bakit sila inaalimura, pinagtatawanan, ay dahil identified na sila sa ating Panginoon. At ang Panginoon, iba ang pamamaraan ng pag-iisip. Hindi katulad ng mga guro nung panahong yaon. Kaya itong katuroang ito ni Jesus ay binigkas niya para sa kanyang mga alagad ng pagkakataong yaon. At anong nais ipaiwatig sa atin dito? Simple lang. Huwag tayo masisiraan ng loob kung tayo may makaranas na mga ganyan. Huwag tayong titigil sa pagsunod o susuko sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Makaranas man tayo ng kagutuman, paghihirap, pagtangis, pag-alimura sa ibang tao, alang-alang sa Diyos, nasa atin ang paghahari ng Diyos. At anong pangahawakan natin dito? Yung ating pananampalataya sa Diyos. Sabi sa ikalawang pagbasa, ito yung, sabi niya, kung hindi muling nabuhay si Jesus, walang saysayang pananampalataya nating ipinapahayag. Kung ang buhay natin inaasahan ay hanggang dito lamang sa lupa, tayo ng pinakaabang nilalang. Pero hindi yun ang inaasahan natin hanggang dito lang ang buhay sa lupa, kundi alam nating may naghihintay sa atin sa kaharian ng Diyos. Kaya nga tayo ay nagpupursige sa biyaya ng Diyos na makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Pananampalataya sa Diyos. Kung tayo man po'y makaranas ng kahirapan, pagtangis, pagkagutom, alang-alang sa paghahari ng Diyos. At ginagawa natin para sa Diyos, ibig sabihin, nandun ang paghahari ng Diyos sa atin. Pangalawa, ito, ang sumusunod sa Panginoon, pinagpapala. Ang sumusunod sa mundo, ginagantimpalaan. Ang sumusunod sa Diyos, pinagpapala. Ang sumusunod sa mundo, ginagantimpalaan. Kung kayo may naghirap dahil sa yung pagsunod sa ating Panginoon, pagpapalain ka ng Diyos. Kung kayo man yumaman, kahit tatalikuran mo ang Diyos, gagantimpalaan ka ng isang maginhawang buhay. Kung kayo man yumaman, kahit talikuran mo ang Diyos, gagantimpalaan ka ng isang maginhawang buhay. Maganda po ang maginhawang buhay. Maganda po ang maraming pera at mayaman. Pero itong paalaala sa atin, kung ipagpapalit natin ang Diyos sa mga iyan, kung ipagpapalit natin ang Diyos para sa mga iyan. Di ba minsan din sinabi ng Panginoon na ano ang mapapala ng tao? Makakamtan man niya ang lahat ng yaman ng mundo kung ang kapalit naman nito ay kanyang buhay. Pagkaroon ka man ng 1 bilyon, kapos pa rin iyan para sa iyo. Kapag isang mayaman namatay, hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang. Kaya araw-araw, pinapalala sa atin, anumang desisyon ang gagawin natin, anuman ang gagawin natin sa buhay, alin pipiliin natin? Yung pagkapala o gantimpala na hatid at bigay ng mundo. Sa ating pong unang pagbasa sa aklat ni Jeremias,
inilarawan niya ang isang taong nagtitiwala, hindi nagtitiwala sa Diyos. Yung hindi nagtitiwala sa Diyos para daw isang halaman o puno na natanim, pero malayo sa batis. Maring tumubo siya, pero pag nagtuyot, wala na. Pero ang isang taong nagtitiwala sa Diyos, parang isang puno na natanim sa pinagmumulan ng tubig. Batis, ilog, mananatili itong buhay. Ganun nagtitiwala sa Diyos. Parating nasa Diyos. Ang yaman, ang papuri ng mga tao, lumilipas po iyan. Pinupuri ka ngayon, pero di mo alam, pag nakatalikod ka, sinisiraan ka na pala. Maring mayaman ka ngayon, pinagpalit mo lahat, hanggang kailan? Mga kapatid, lahat tayo nagnanais na papabilang sa mga mapapalad. At ayaw natin sa sawing palad. Kaya ang palad at paanyaya sa atingin ng Panginoon, taglayang pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Maring maranasan natin ng kagutuman, paghihirap, pagtangis, pag-alimuran ng tao. Pero kung ito man ay maranasan natin alang-alang sa Diyos, may hangganan yan. At mayroong pagkapala na inilalaan ng Diyos para sa atin. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sapagkat Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Biret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat siya sa kalangitan at bumulokot sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muli ang pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Amang naghahangad na mapabilang tayo sa mapapalad ng Kanyang kaharian. Ating hilingin, Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Upang ang pagtitiwala sa mapagkalingang Diyos ang magpatatag sa pag-asa ng mga mahihirap, nagugutom at nauuhaw sa katurungan at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Upang ang mga tumatangis at naglulumbay ay makatagpo ng kaaliwan at pag-asa sa Diyos na patuloy na pagmamalasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Upang ang mga hinahamak,
kinamumuhian at tumanggap ng upasala ay pamayanihan ng pusong mapagpatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Upang tayong natitipon ngayon ay gawing panuntunan sa buhay ang mapalad sa kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Upang ang mga yumaong sumunod sa batas ng mapapalad ay gantipalahan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang mapagkalinga, tulungan mo kami magalak sa harap ng mga pagsubok sa pag-asa mapapabilang kami sa mapapalad sa iyong kaharian sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ang gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo, sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinila sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay na anak mo naglagak sa amin ng katiyakan na nakalang mabuhay kami sa pili mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Nagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko, Diyos ko. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, niligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at i-Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalaharin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pamana at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gayon mo laging manabik sa napagsaluhan ng kaloob mong ito sa aming kabubuhay sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayot tayo at mapabilang sa mga pinagpala ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.